Matapos ang isang malagim na aksidente na kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang, ang batang heredera na si Natalie Valderrama ay pinalayas at ninakawan ng lahat ng kayamanan ng kanyang gahaman na Tito Rodel at Tita Miranda. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang misteryosong bilyonaryo at matalik na kaibigan ng kanyang ama, si Gabriel, ang sumagip sa kanya. Sa loob ng ilang taon, hinubog ni Gabriel si Natalie upang maging matapang, matalino at mapanganib. Ngunit sa likod ng kanilang pagtutulungan, natuklasan ni Natalie ang isang madilim na katotohanan. Ang kanyang mga kamag-anak ang mismong nagpaplano ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Dito nagsimula ang isang madugong laro ng paghihiganti. Sa kanyang pagbabalik, bilang ang misteryong si Natasha, isa-isang pinabagsak ni Natalie ang mga taong nanakit sa kanya. Ngunit sa gitna ng laban, lumabas ang mga twist na hindi niya inaasahan, mula sa lihim na pag-ibig ni Gabriel hanggang sa revelasyong ang kanyang sariling amang si Don Victor ay buhay at siya ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng trahedya upang hubugin siya bilang isang walang awang leader. Sa huli, kinailangang pumili ni Natalie ang ituloy ang siklo ng puot na ipinamana ng kanyang ama o ang talikuran ang lahat para sa isang payapang buhay. Sa huling pagtugi sa Sierra Madre, winakasan ni Natalie ang kasamaan ni Victor hindi sa pamamagitan ng pagpatay, kundi sa pagpili ng kalayaan. Pinili niyang ibaon ang pangalang Valderrama at bumuo ng isang bagong pamilya kasama si Gabriel. Nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magmahal muli sa kabila ng mapait na nakaraan. Isang kwento ng puot, kataksilan at ang dakilang kapangyarihan ng pagpapatawad. Samantala, narito po ang buong kwento. Ang ulan sa sementeryo ay tila luha mula sa langit, ngunit para kay Natalie, wala nang natitirang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng bakal na hawak niya sa kanyang bulsa, ang susi ng mansyong hindi na niya matatawag na tahanan. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, nakatayo ang kanyang Tito Rodel at Tita Miranda. Kunwari ay nagpapahid ng luha ang mga kanyang tita. Suot ang isang itim na belo. Hindi kayang itago ang mapanuyang ngiti sa mga labi nito. "Huwag kang mag-alala, Natalie." Boses ni Rodel na puno ng plastik na simpatya. "Kami na ang bahala sa naiwang negosyo ng daddy mo. Masyado ka bang bata para sa bigat ng responsibilidad na ito? Sa katunayan, naayos na namin ang mga papeles. Mas mabuting lumipat ka na muna sa isang maliit na apartment para makapag-move on ka." Humarap si Natalie sa kanila. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap, ngayon ay tila dalawang uling na nagbabaga. "Move on?" Mahina ngunit mariing tanong ni Natalie. "Pinatayo ni na daddy ang kumpanyang yon para sa akin. At ngayon, sa loob ng 3 araw matapos silang ilibing, pinalalayas niyo ako?" "Wala kang modo," singhal ni Miranda, na wala ang pabalat kayong bait. "Wala kang pirasong papel na hawak. Lahat ng ari-arian ng mga magulang mo ay nakapangalan na sa amin dahil sa mga utang na hindi mo alam. Umalis ka na, bago ako pa tawagin ng mga security." Tumalikod si Natalie, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pandidiri. Habang naglalakad palayo, bawat hakbang niya sa putikan ay tila sumpa. "Isinusumpa ko, Rodel, Miranda, bawat sentimong ninakaw nyo, babayaran nyo ng dugo. Bawat luhang idinulot nyo sa akin, ibabalik ko sa inyo ng may kasamaang pait." Sa labas ng gate, naghihintay ang isang luhuryosing itim na sedan. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na matatag at nakakatakot. "Narinig ko ang lahat," saad ni Gabriel. Ang boses ay malalim at seryoso. "Handa ka na ba, Natalie? Kapag sumama ka sa akin, wala nang balikan. Ituturo ko sa iyo kung paano humawak ng patalim
nang hindi nagagasgas ang iyong kamay, tuturugin natin sila. Tumingin si Natalie sa mansyong tanaw mula sa malayo, kung saan nakita niya ang kanyang tito at tita na nagtatawanan na habang may hawak na baso ng wine. Hindi ko lang sila tuturugin, Gabriel, sagot ni Natalie. Ang boses ay wala ng bakas ng emosyon. Gagawin kong impyerno ang bawat segundong natitira sa buhay nila. Gusto kong makita silang nagmamakaawa sa paanan ko bago ko sila tuluyang ubusin. Pumasok siya sa sasakyan ni Gabriel. Ang dating Natalie ay namatay kasabay ng kanyang mga magulang. Ang nakaupo sa loob ng sasakyan ay isang babaeng wala ng takot. Isang babaeng ang tanging rason ng paghinga ay ang matamis na lasa ng paghihiganti. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ngunit para kay Natalie, bawat araw ay tila isang mahabang paghahanda para sa digmaan. Sa loob ng sikretong mansyon ni Gabriel, sa labas ng bansa, hindi luha ang dumana kay Natalie, kundi pawis at determinasyon. Sa ilalim ng gabay ni Gabriel, natutunan ni Natalie ang sining ng panlilinlang, ang batas ng merkado at ang lamig ng pagpindot sa gatilyo. Hindi na siya ang mahiyaing heredera. Siya na ngayon ang bagong bersyon ng sarili niya. Matalim ang isip, matigas ang puso, at handang pumatay kung kinakailangan. Tandaan mo, Natalie, ani Gabriel, habang pinapanood siyang mag-asinta ng baril sa shooting range. Ang boses nito ay parang pelos na may halong bakal. Ang emosyon ay lason sa paghihiganti. Kapag nakaharap mo na sila, huwag kang magpapakita ng galit. Magpakita ka ng tagumpay. Iyon ang mas masakit na sampal sa kanila. Ipinutok ni Natalie ang baril. Bullseye, sa gitna mismo ng noon ng target na may nakadikit na litrato ni Tito Rodel. Hindi lang tagumpay ang ipapakita ko, Gabriel. Malamig na tugon ng dalaga. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagguho ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat ng yaman, ang dangal at ang katinoan bago ko ibigay ang huling bala. Isang gabi, habang nag-aaral si Natalie ng mga financial records ng dating kumpanya ng kanyang ama, na ngayon ay R&M Enterprises na ang pangalan, lumapit sa Gabriel sa kanya. May dala itong isang envelope. Ito ang huling piraso ng puzzle, saad ni Gabriel. Napatunayan ng mga tauhan ko na ang aksidente sa preno ng kotse ng daddy mo ay hindi lang plano ni Rodel. Si Miranda ang nag-utos sa mekaniko at si Rodel ang nagbayad para itago ang ebidensya. Nabitawan ni Natalie ang hawak na ballpen. Ang puot na pilit niyang sinusupil ay tila bulkang mayon na muling sumabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magdugo ito. Pinatay nila ang kapatid ni Daddy. Para lang sa isang pirasong lupa at kumpanya? Kulat at galit na tanong ni Natalie. Mga hayop? Walang kaluluwa? Biglang hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Doon lang napansin ni Natalie ang init ng haplos ng lalaki. Isang init na matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Nandito ako, Natalie. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng higit pa sa pagiging magkaibigan ng kanilang mga magulang. May lalim itong hindi maipaliwanag. Gagamitin natin ang pangalan mo bilang Natasha Valderrama. Hindi ka nila makikilala. Sa susunod na linggo, magaganap ang anibersaryo ng kumpanya. Iyon ang magiging unang gabi ng kanilang pagbagsak. Tumingin si Natalie sa salamin. Ang nakikita niya ay isang babaeng balot na mamahaling damit. Perpekto ang ayos, ngunit ang mga mata ay refleksyon ng impyerno. Maganda kayo, tito, tita. Bulong niya sa hangin. Ang multong pinatay niyo ay nagpalik na. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang mga bangkay niyo sa bakabaong na gawa sa sarili ninyong kasalanan. Ang ballroom ng isang sikat na hotel ay punong-puno ng mga hiyas, mamahaling wine at mga plastik ng ngiti. Ipinagdiriwang ng R&M Enterprises ang kanilang ika-10 anibersaryo. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Rodel at Miranda, tila mga hari at reyna ng isang kahariang ninakaw lamang.
Sa gabing ito, masayang anunsyo ni Rodel sa mikropono. Pinatutunayan natin na ang tagumpay ay para sa mga matatapang. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Tumigil ang musika. Lahat ng mata ay napabaling sa dalawang taong pumasok. Si Gabriel, ang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay pumasok na may kasamang isang misteryosong babae. Suot nito ang isang blood red na gown na tila humahamon sa paligid. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang eleganteng lace mask. Ngunit ang kanyang tindig ay nagpatahimik sa buong silid. Sino siya? Bulong ni Miranda habang nanunuyot ang kanyang lalamunan sa kaba na hindi niya maipaliwanag. Lumapit ang dalawa sa harap ni Rodel. Yumukod ng bahagya si Gabriel, ngunit ang kanya mga mata ay kasing lamig ng yelo. Rodel, Miranda, bati ni Gabriel. Gusto ko lang ipakilala ang bago kong business partner at ang babaeng nagmamay-ari na ngayon ng 40% ng shares ng inyong kumpanya, si Natasha Valderrama. Halos mabitawan ni Rodel ang kanyang baso. 40%? Paanong? Dahan-dahang itinaas ni Natalie ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang maskara. Ang mga labi niya ay nakapinta ng pulang-pula at ang kanyang mga mata ay tumititig ng diretso sa kanyang tito. Kamusta, Tito Rodel? Tita Miranda? Ang boses ni Natalie ay tila isang matamis na kanta, ngunit bawat salita ay may dalang lason. Namiss niyo ba ako? Balita ko, masyado kayong naging komportable sa upuan ng daddy ko. Napaatras si Miranda. Ang mukha ay naging kasing puti ng papel. Natalie? Hindi maaari. Patay ka na. Naghirap ka dapat. Ang malas niyo lang. Lumapit si Natalie at bumulong sa tenga ni Miranda, sapat na para marinig nito ang bawat kataga. Buhay ang impyerno, tita. At dinala ko iyon dito para sa inyo. Simula ngayong gabi, bawat hinga nyo ay may presyo. Bawat luhang ibinuhos ko sa ulan noong pinalayas nyo ako, ibabalik ko sa inyo bilang baha na lulunod sa inyong dalawa. Lumingon si Natalie kay Gabriel na nakatingin sa kanya na may halong paghanga at proteksyon. Gabriel, simulan na natin ang laro. Gusto ko nang makitang gumuho ang unang pader ng kanilang kaharian. Sa harap ng maraming tao, hiyang-hiya at nanginginig ang mag-asawa, alam ni Natalie na ito pa lamang ang pampagana. Ang tunay na paghihirap ay kasisimula pa lamang. Hindi hinayaan ni Natalie na makatulog ng mahimbing ang kanyang mga kaaway matapos ang gabing iyon. Kinabukasan, ang balita sa lahat ng pahayagan at social media ay nakatuon sa misteryosong pagbabalik ng Heredera at ang pagpasok ni Gabriel sa R&M Enterprises. Sa loob ng opisina ni Rodel, nagkakagulo. Paano niya nagawa to? Sigaw ni Rodel habang itinatapon ng mga papeles sa kanyang mesa. Ang mga shares na kinuha niya. Iyon ang mga shares na ipinang-collateral natin sa bangko. Paano ito nakuha ni Gabriel? Dahil binili ko ang utang niyo, tito? Isang malamig na boses ang sumagot mula sa pinto. Pumasok si Natalie, kasunod ni Gabriel. Ngayon, suot na ni Natalie ang isang sharp power suit. Wala na ang batang umiiyak. Ang kaharap nila ay isang babaeng handang pumatay gamit ang isang pirma. Mula sa oras na ito, ang board of directors ay nagdesisyon. Sagot at saad ni Gabriel habang inilalapag ang isang dokumento. Dahil sa mga ilegal na transaksyong natuklasan namin sa ilalim ng pamumuno ninyo, suspendido kayo sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Hysterikong sigaw ni Miranda. Kami ang nagpalago ng kumpanyang ito. Lumapit si Natalie kay Miranda. Walang babala. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng kanyang tita. Napasubsob si Miranda sa sahig. Iyan ay para sa bawat gabing natulog ako sa kalsada dahil pinalayas niyo ako. Boses ni Natalie na punong-puno ng puot. Kinuha ni Natalie ang isang folder at ibinato ito sa mukha ni Rodel. At ito naman ay para sa mga magulang ko. Alam ko ang ginawa niyo sa preno ng sasakyan nila
Alam kong binayaran ninyo ang mekaniko. Hawak ko na ang testigo, Tito. Bilang na nga mga araw niyo sa labas ng rehas. Nanginig ang buong katawan ni Rodel. Ang kumpanyang pinaghirapan nilang nakawin ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng kanilang mga mata. Natalie, maawa ka. Pamilya tayo. Pagmamakaawa ni Rodel habang nakaluhod na ngayon. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Natalie. Pinatay niyo ang pamilya ko para sa pera. Ngayon, gagamitin ko ang perang iyon para siguruhin mabulo kayo sa kulungan. Gabriel, tawagan ng mga pulis. Ibigay ang lahat ng ebidensya ng embezzlement at murder. Habang hinihila palabas ng mga security guard, ang nagwawalang sina Rodel at Miranda, naiwan sina Natalie at Gabriel sa opisina. Napahawak si Natalie sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa halo-halong emosyon. Biglang naramdaman ni Natalie ang malalapad na kamay ni Gabriel sa kanyang balikat. Iniharap siya nito sa kanya. Tapos na ang unang bahagi, Natalie, pulong ni Gabriel. Ngunit huwag mong hayaang kainin ng galit ang buong pagkatao mo. Nandito ako, hindi lang bilang kakampi mo sa pagiganti, kundi bilang taong handang puna ng lahat na nawala sa iyo. Tumingin si Natalie sa mga mata ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang puot, doon lang niya napagtanto na sa bawat hakbang ng kanyang madugong plano, si Gabriel ang nagsimbing sandigan niya. Ngunit sapat na ba ang hustisya para mapawi ang pait sa kanyang puso? Ang loob ng korte ay nababalot ng nakakabinging katahimikan. Sa isang panig, nakaupo sina Rodel at Miranda, gusot ang mga damit, hulas ang anyo, at bakas ang takot sa kanilang mga mata. Sa kabilang panig, nakaupo si Natalie, diretso ang likod, tila isang estatwa ng hustisya na gawa sa yelo. Sa tabi niya, gaya ng dati, ay si Gabriel na hindi bumibitaw sa kanyang paningin. Ipinatatawag ng hukuman ang testigong si Mang Carding. Anunsyo ng clerk. Pumasok ang isang matandang lalaki. Ang mekanikong binayaran ni Rodel, 10 taon na ang nakakaraan. Sa bawat salitang lumabas sa bibig nito, ang pag-amin kung paano niya pinutol ang preno, ang halagang ibinayad ni Rodel, at ang pagbabantay ni Miranda sa bawat detalye ay tila mga saksak ng kutsilyo sa natitirang depensa ng mag-asawa. Nagsisinungaling siya. Hysterikong sigaw ni Miranda. Natalie, pinagbabayaran mo ang matandang yan para siraan kami? Hindi kumibo si Natalie. Inilabas niya ang isang digital voice recorder, ang huling ebidensyang nakuha ni Gabriel. Pinindot niya ang play. Siguraduhin mong hindi sila makakalabas ng buhay sa sasakyang yan, Carding. Ayaw kong may magmana ng kumpanya bukod sa atin. Boses iyon ni Rodel. Malinaw at nakakanginig. Napayuko si Rodel. Wala nang kawala. Base sa mga ebidensyang iniharap, saad ng hukom. Hinahatulan ko sina Rodel at Miranda Valderrama ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo para sa kasong double murder at plunder. Nang ilabas ang mag-asawa na may mga posas, huminto si Natalie sa harap nila. Sana ay maging mahaba ang buhay ninyo sa loob ng selda. Pulong ni Natalie. Ang boses ay puno ng pait. Dahil bawat gabi, ang mukha ng mga magulang ko ang magsisilbing bangungot ninyo. Hindi ko kayo pinatay dahil masyadong madali yon. Gusto kong mabulo kayo habang dilat ang mga mata. Nang makalabas ng korte, huminga na malalim si Natalie. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang langit ay mas asul. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang isang uri ng guwang sa kanyang dibdib. Tapos na ang paghiganti. Ano na ang susunod? Dinala siya ni Gabriel sa isang tahimik na hardin, malayo sa mga camera at reporter. Tapos na, Natalie, saad ni Gabriel. Nakuha mo na ang hustisya. Nakuha mo na ang kumpanya. Pero bakit ganito, Gabriel? Tanong ni Natalie. May luha na sa wakas ay pumatak. Bakit? Parang kulang pa rin. Wala na sina Mommy at Daddy. Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ni Natalie at hinarap ito sa kanya. Sa pagkakataong ito,
Wala nang halong negosyo o plano ang kanyang mga mata. Pista na lamang ng purong pagmamahal. Hindi ko maibabalik ang mga magulang mo. Malambing na sabi ni Gabriel. Pero simula noong araw na nakita kitang umiiyak sa ilalim ng ulan, ipinangako ko sa sarili ko na ako magiging sandalan mo, Natalie. Hindi ko lang ito ginawa dahil sa utang na loob sa daddy mo. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Matagal na. Nagulat si Natalie. Gabriel, ayaw ko maging bahagi lang ng paghihiganti mo. Pagpapatuloy ng lalaki. Gusto ko maging bahagi ng kinabukasan mo. Handa ka na bang itapon ng puot at subukang magmahal muli? Tumingin si Natalie sa lalaking naging tanging liwanag niya sa madilim na 2 taon. Dahan-dahan ang kanyang matigas na puso ay tila natunaw. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Nakikinig sa tibok ng puso nito na tila nagsasabing ligtas siya. Turuan mo ako, Gabriel. Bulong niya. Turuan mo akong mabuhay muli. 5 taon ang lumipas. Ang Valderrama Gabriel Conglomerate ang naging pinakamataas na gusali sa bansa. Simbolo ng tagumpay ni Natalie at Gabriel. Ngunit sa likod ng marangyang buhay, may mga sekretong pilit ibinabaon na muling nagpupumiglas pa itaas. Isang gabi, habang nag-aayos si Natalie ng mga gamit sa lumang opisina ng kanyang ama, may nahulog na isang lihim na compartment mula sa ilalim ng desk. Isang itim na envelope na may tatak na, para kay Natalie, sa araw na makuha mo ang hustisya. Nanginginig ang kamay ni Natalie habang binabasa ang sulat ng kanyang ama. Anak, kung nababasa mo ito, maaring wala na kami. Alam kong kukunin ni Rodel ang lahat at alam kong hihingi ka ng tulong kay Gabriel. Ngunit mag-iingat ka, anak. Si Gabriel ay hindi lang basta kaibigan. Ang pamilya niya ang dahilan kung bakit nalugi ang unang kumpanya na natin. Ginamit niya tayo para makabawi sa utang ng dugo ng ama niya. Nanigas si Natalie. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. May dalang baso ng wine at may malambing ng ngiti. Bakit gising ka pa, mahal? Tanong ni Gabriel. Ngunit napansin niya ang hawak ni Natalie. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang malamig at misteryosong titig. Totoo ba, Gabriel? Tanong ni Natalie. Ang boses ay puno ng bagong uri ng pait. Tinulungan mo ako? Hindi dahil mahal mo ako? Kundi dahil ito ang paraan mo para tuluyang masakop ang impyerno ng tatay ko? Nang hindi dumaan sa dugo? Na ang pagkamatay nila ay pabor sa plano ng pamilya mo? Tumawa ng bahagya si Gabriel. Isang tawang hindi pa naririnig ni Natalie kailanman. Lumapit siya at hinawakan ang baba ni Natalie. Itinaas ito para magtama ang kanilang mga mata. Natalie, bulong ni Gabriel. Masyado kang matalino para hindi mapansin na sa mundong ito, walang pure na tulong. Oo, ang pamilya ko ang nagpabagsak sa kanila noon. Pero ang mahalin ka, iyon ang hindi kasama sa plano. Pero hindi ba mas mahirap ang tagumpay dahil nakuha natin ito ng magkasama? Pinitiwa ni Natalie ang sulat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mas nakakatakot kaysa noong hinarap niya si Rodel. Akala mo ba, Gabriel? Ikaw lang ang may alas? Kinuha ni Natalie ang kanyang phone at may ipinakitang live footage. Nakaset na ang lahat ng shares mo na mailipat sa pangalan ko sa oras na may mangyari sa akin. At ang mga ebidensya ng ginawa ng tatay mo, naka-email na sa media. Naka-schedule na i-release bukas ng umaga. Naningkit ang mga mata ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Ang paghihiganti ko ay hindi natapos kay Rodel at Miranda. Deklara ni Natalie habang dahan-dahang lumabas ang pinto. Ang paghihiganti ay isang laro na ako lang lagi ang panalo. Mahal kita, Gabriel. Pero mas mahal ko ang katarungan para sa mga Valderrama. Habang naglalakad si Natalie palayo sa mansyon, narinig niya ang sirena ng mga pulis sa malayo. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang nag-iisang reyna na walang sinasanto kahit ang lalaking minahal niya. Ang gabi ay nabalot ng tensyon. Habang papasok ang mga pulis sa mansyon ni Gabriel,
Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Hindi mula sa loob ng bahay, kundi mula sa sasakyang dapat sana ay sasakyan ni Natalie palayo. Tumalsak si Natalie sa lakas ng impact. Duguan siyang napasandal sa isang puno, habang ang paningin ay nagdidilim. Sa gitna ng usok, nakita niyang lumabas si Gabriel mula sa mansyon. Kundi naglalakad din, hawak ang isang remote control. Akala mo ba, Natalie? Ikaw lang ang marunong mag-advanced thinking? Sambit ni Gabriel. Ang mga pulis na pumasok, lahat sila ay tumayo ng tuwid at sumaludo kay Gabriel. Sila ay mga tauhan niya na nagkunwaring mga otoridad. Ang email na sinasabi mo, na-intercept na ng mga hackers ko bago pa man masend. Pulong ni Gabriel habang lumuluhod sa harap ng sugatang si Natalie. Mahal kita, Natalie. Pero sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang kahinaan na kailangang kontrolin. Dinala ni Gabriel si Natalie sa isang pribadong isla, isang paraisong walang takasan. Doon, muling nagpagaling si Natalie, ngunit ang bawat haplos ni Gabriel ay tila latay sa kanyang balat. Alam niyang talo siya sa round na ito. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Tanong ni Natalie, isang gabi habang sila ay naghahapunan sa tabing dagat. Dahil gusto kitang makitang sumuko, sagot ni Gabriel habang hinihiwa ang steak. Gusto kong aminin mo na sa kabila ng lahat, kailangan mo ako, na ang puot ay wala lang kumpara sa nararamdaman mo para sa akin. Ngunit habang nagpapanggap na sumusuko, unti-unting kinakaibigan ni Natalie ang isa sa mga tauhan ni Gabriel, isang lalaking nagngangalang Leo na may lihim palang atraso kay Gabriel. Sa tulong ni Leo, nalaman ni Natalie ang pinakamalaking twist. Hindi patay ang kanyang ama. Si Gabriel ang nagtago sa kanyang ama sa loob ng 5 taon. Buhay si Don Valderrama. Ngunit ito ay paralitiko at ginagamit ni Gabriel bilang ang galit ni Natalie na akala niya ay sagad na ay umapaw ng higit pa sa inaasahan. Isang gabi, sa gitna ng isang bagyo sa isla, nagsagawa ng kudeta si Natalie sa tulong ni Leo. Pinakawala nila ang lahat ng tauhan ni Gabriel na may galit din sa bilyonaryo. Naharap ni Natalie si Gabriel sa dulo ng isang bangin. Hawak ni Natalie ang isang baril, habang si Gabriel ay nakatayo lang. Tila tinatanggap ang kanyang tadhana. Nasaan ang daddy ko, Gabriel? Sigaw ni Natalie sa gitna ng kulog at kidlat. Nasa ligtas na lugar siya, Natalie. Mahinahong sagot ni Gabriel. Pero kung papatayin mo ako, hindi mo malalaman kung nasaan siya. Isang tao lang ang may alam ng password ng medical facility niya at kung ganoon, hindi kita papatayin. Ngumiti ng makakertakot si Natalie. Gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa daddy ko. Bubuhayin kita, pero hihilingin mong sana ay mamatay ka na lang. Bago pa makakilos si Gabriel, isang bala ang tumama sa kanyang binti mula sa malayo. Si Leo pala iyon. Tapos na ang paghahari mo, Gabriel. Ani Natalie. Ngunit bago pa nila tuluyang madakip si Gabriel, isang helicopter ang lumitaw mula sa kadiliman. Nagpaulan ito ng mga usok na nakakahilo. Nang maglaho ang usok, wala na si Gabriel. Ang tanging naiwan ay isang maliit na recorder sa sahig. Natalie, ang laro ay kasisimula pa lang. Ang daddy mo, siya ang nagplano ng lahat na ito. 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ako ang kalaban mo, Natalie. Ang sarili mong dugo ang nagtraidor sa'yo. Magkita tayo sa muli nating paghaharap. Napaluhod si Natalie sa buhanginan. Sino ba talaga ang kakampi? Sino ang kaaway? Sa mundo ng paghihiganti, wala ng kulay. Puti o itim, lahat ay nababalot na ng dugo at kasinungalingan. Ang revelasyong iniwan ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Natalie mula sa isang masamang panaginip. Sa tulong ni Leo, sinaliksik nila ang mga lihim na pasilidad na pag-aari ng mga Valderrama. Hindi na si Gabriel ang kanyang target. Ang hinahanap niya ngayon ay ang anino ng kanyang ama. Matapos ang ilang linggong pagsubaybay, natunton ni Natalie at Leo ang isang pribadong ospital sa ilalim ng isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila.
Gamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, pinatumba ni Natalie ang mga gwardya hanggang sa marating niya ang pinakamalalim na silid. Doon, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa mga monitor na nagpapakita ng stock market at mga newsfeed ng Valderrama Gabriel Conglomerate. Daddy, nangangatog ang boses ni Natalie. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ito nga si Don Victor Valderrama. Ngunit wala sa kanya mga mata ang init ng isang ama. Ang naroon ay ang lamig ng isang strategist. Nandito ka na pala, Natalie. Ani Victor, ang boses ay malakas at hindi bakas ang pagkaparalitiko. Masyado kang naging matagal. Inaasahan kong matatapos mo ang laro sa loob lang ng 3 taon. Laro? Sigaw ni Natalie. Pinatay ni na Tito Rodel ang asawa mo. Ang mami ko. Ang sinasabi mo sa akin na laro lang ito? Tumayo si Victor mula sa wheelchair, isang patunay na ang lahat ay isang malaking palabas. Ang mami mo ay isang balakid, Natalie. Masyado siyang mabait. Masyadong malambot. Hindi siya nababagay sa impyernong itinatayo ko. Si Rodel at Miranda, sila ang mga pounds ko. Ginamit ko ang mga kasakaman nila para linisin ang daan para sa'yo. Ipinaliwanag ni Victor na ang lahat mula sa aksidente hanggang sa pagkuha ni Gabriel sa kanya ay bahagi ng isang master plan. Gusto niyang hubugin si Natalie na maging isang walang awang leader. Ang paghihiganti ang ginamit ni Mitya para maging matalas ang anak. Si Gabriel ay anak ng dati kong kaaway. Dagdag ni Victor. Pinagkatiwala kita sa kanya dahil alam kong mamahalin ka niya. At sa huli, ang pag-ibig na iyon ang gagamitin mo para ubusin ang yaman ng pamilya niya. At nagtagumpay ka, anak. Hawak mo na ang lahat. Napasok si Natalie sa tindi ng pandidiri. Ang taong pinaghigantihan niya ng 5 taon ay ang mismong nagmamanipula sa kanyang buhay. Hindi ako kasangkapan, Daddy. Mariing sabi ni Natalie habang itinututok ang baril sa sariling ama. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok si Gabriel. Duguan siya at halatang hirap sa paglalakad. Ngunit may dala siyang isang flash drive. Natalie, wag! Sigaw ni Gabriel. Kung papatayin mo siya ngayon, ikaw ang lalabas na masama sa mata ng batas. Hawak ko rito ang lahat ng ebidensya na si Victor ang nag-utos sa pagbatay sa mami mo at ang pag-set up kina Rodel. Tumingin si Victor kay Gabriel at tumawa. Akala mo ba ay makakalabas kayo rito ng buhay? Biglang nag-lock ang lahat ng pinto. Isang countdown ang lumitaw sa mga monitor. Self-destruct sequence. Initiated. 60 seconds. Mamatay tayong lahat dito bilang mga Valderrama. Sigaw ni Victor na may pagkabaliw. Sa huling 30 segundo, kailangan pumili ni Natalie. Iligtas ang amang nagtraidor sa kanya o tumakas kasama si Gabriel, ang lalaking naging biktima rin ng mga plano ng kanyang ama. Leo, buksan mo ang ventilation shaft. Utos ni Natalie. Sa huling sandali, hinila ni Natalie si Gabriel patungo sa shaft. Tumingin siya sa kanyang ama na nananatiling nakatayo sa gitna ng silid. Nakangiti habang hinihintay ang pagsabog. Boom! Nagising si Natalie sa isang dalampasigan. Malayo sa gulo, malayo sa mga kumpanya, at malayo sa anino ng kanyang ama. Sa tabi niya ay si Gabriel, na himalang nakaligtas din, ngunit may mga pilat na hindi na mabubura. Wala na ang lahat, Gabriel. Pulong ni Natalie habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang yaman, ang kumpanya, ang pangalan, lahat abo na. Hindi, Natalie. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ng kanyang kamay. Nagsisimula pa lang ang tunay mong buhay. Sa pagkakataong ito, ikaw na ang may hawak ng panulat. Wala nang script. Wala nang laro. Tumingin si Natalie sa malayo. Sa wakas, ang puot na nagpatakbo sa kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon ay napalitan ng katahimikan. Hindi man naging perpekto ang hustisya, nahanap naman niya ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. 1 taon matapos ang malakas na pagsabog sa underground laboratory, tahimik na namumuhay sina Natalie at Gabriel sa isang maliit na bayan sa tabing dagat sa labas ng bansa.
Nagpalit sila ng pagkakakilanlan. Si Natalie ay kilala na ngayon bilang Elena, isang simpleng pintor, habang si Gabriel ay si Lucas, isang mekaniko ng mga bangka. Ngunit ang katahimikan ay tila isang suspensyong musika na naghihintay ng malakas na bagsak. Isang hapon, habang nag-aayos si Natalie ng kanyang mga gamit, isang bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na kahon. Para sa inyo daw po, ma'am, sabi ng bata, bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Natalie ang kahon. Sa loob nito ay may isang piraso ng pamilyar na hiyas, ang Valderrama ring. Ang singsing na suot ng kanyang ama sa huling pagkakataon na makita niya ito sa loob ng nasusunog na laboratorio. Kasama ng singsing ay isang maikling sulat. Ang isang tunay na Valderrama ay hindi namamatay sa apoy. Natutupok lamang ang mahina, ngunit ang bakal ay lalong tumitibay. Magkita tayo sa muli nating paghaharap, anak. Naramdaman ni Natalie ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya nakaligtas. Ang kanyang ama ay tila isang multo na hindi kayang ibaon ng kahit anong pagsabog. Sa kabilang bahagi ng kanilang bakuran, nakita ni Natalie si Gabriel na may kausap sa telepono. Seryoso ang mukha nito at tila may iniuutos. Nang mapansin siya ni Natalie, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Sino ang kausap mo, Gabriel? Diretsyong tanong ni Natalie. O, dapat pa kitang tawaging Agent 102? Natigilan si Gabriel. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Natalie, makinig ka. Leo told me everything before he disappeared last month. Putol ni Natalie. Hindi ka lang basta bilyonaryo na nagmahal sa akin. Isa kang intelligence officer na inatasan ng gobyerno para pabagsakin ang sindikato ng daddy ko. Ginamit mo rin ako, di ba? Ginamit mo ang galit ko para ituro sa iyo ang mga taguan niya. Huminga na malalim si Gabriel at lumapit sa kanya. Noong una, oo. Trabaho lang ang lahat. Pero Natalie, ang nararamdaman ko sa'yo, iyon lang ang tanging totoo sa buhay ko. Kaya kitang protektahan kahit laban sa sarili mong ama. Hindi na umiyak si Natalie. Sa pagkakataong ito, wala na ang puot. Wala na ang pagkalito. Tanging ang matalim na determinasyon ang natitira. Kinuha niya ang singsing at isinuot ito sa kanyang maliit na daliri. Kung buhay ang daddy, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang utang niya sa mami ko. Saad ni Natalie, ang boses ay kasing talas ng patalim. Gabriel, kung gusto mong manatili sa tabi ko, wag mo na akong ituturing na biktima na kailangang protektahan. Ituring mo akong katuwang sa digmaan. Tumingin si Natalie sa karagatan. Alam niyang darating ang araw na susunduin sila ng mga anino ng nakaraan. Ngunit ngayon, siya na ang may hawak ng baraha. Ang dating ulilang inagawa ng lahat ay handa nang maging pinakamalaking kalaban ng sarili niyang dugo. Simulan na natin ang paghahanap sa kanya. Huling sabi ni Natalie, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang dalawang taong nabuo sa gitna ng kasinungalingan at paghihiganti ay muling nagkasundo. Hindi na para sa pera, hindi na para sa kumpanya, kundi para sa huling hininga ng hustisya. Matapos ang isang buwan na pagmamanman gamit ang satellite tech ni Gabriel at ang instinct ni Natalie, natunto nila si Victor sa isang tagong kuta sa gitna ng Sierra Madre. Hindi ito isang laboratorio, kundi isang tila kastilyong kuta na pinalilibutan ng mga upahang mercenary. Natalie, huling babala, bulong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang sniper rifle sa taas ng burol. Kapag pumasok tayo rito, walang garantiya na makakalabas tayong buhay. Victor is playing God in there. Hindi ako pumarito para mabuhay, Gabriel. Sagot ni Natalie habang kinakasa ang kanyang baril. Pumarito ako para tapusin ang lahat. Sa ilalim ng kadiliman at malakas na ulan, sinalakay ni Natalie at Gabriel ang kuta. Gamit ang koordinasyon ng isang sundalo at ang galit ng isang anak, isa-isang itinumba ni Natalie ang mga gwardya. Bawat putok ng kanyang baril ay may kasamang pangalan. Para kay Mommy, para sa nasirang kabataan ko, at para sa lahat ng kasinungalingan. Nang marating nila ang sentro ng kuta,
Tumambad sa kanila ang isang malawak na hall. Doon nakaupo si Victor sa isang trono. May hawak na baso ng alak at kalmado silang hinihintay. Welcome home, Natalie. Bungad ni Victor. Nakita ko ang performance mo sa labas. Masyado kang naging mahusay. Ikaw ang pinakamagandang likha ko. Hindi mo ako likha, Victor. Sigaw ni Natalie. Ikaw ang sumira sa akin. Pero ang tatapos sa'yo. Biglang naglabasan ang mga huling tauhan ni Victor. Sumabog ang bakbakan. Habang abala si Gabriel sa pakikipagpalitan ng putok, dinaluhong ni Natalie ang kanyang ama. Sa isang mabilis na pagkilos, nag-abot ang kanilang mga kamay sa isang madugong hand-to-hand combat. Kahit matanda na, malakas pa rin si Victor. Ang emosyon mo ang papatay sa'yo. Iyaw nito sabay sipa kay Natalie. Napasubsob si Natalie. Ngunit nakita niya sa sahigang isang pirapirasong salamin mula sa nabasag na bintana. Naalala niya ang turo ni Gabriel. Huwag kang lalaban gamit ang galit. Lumaban ka gamit ang isip. Nang tambain muli niya si Victor para sa sakalin, hindi lumaban si Natalie. Hinayaan niyang lumapit ang ama at sa isang iglap, ibinaon niya ang matalim na salamin sa hita nito. Ah! Napaluhod si Victor. Hindi tumigil si Natalie. Kinuha niya ang kanyang baril at itinutok ito sa pagitan ng mga mata ng kanyang ama. Tapusin mo na anak. Hamon ni Victor habang tumatawa na mapait at tumudugo. Ipakita mo sa mundo na ikaw ay isang Valderrama. Maging mamamatay tao ka, gaya ko. Nanginginig ang daliri ni Natalie sa gatilyo. Nakita niya ang refleksyon ng mga mata ni Victor sa sarili. Ang anyo nito ay puno ng dugo, puno ng puot. Sa isang sandali, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kanyang alaala. Huwag mong hahayaang lamunin ng dilim ang puso mo, Natalie. Dahan-dahang ibinaba ni Natalie ang baril. Hindi ako gaya mo. Malamig na sabi ni Natalie. Ang mamatay ay masyadong madali para sa'yo. Gusto ko makita mo kung paano buburahin ng mundo ang pangalang Valderrama habang nabubulok ka sa isang lugar na mas mamalala pa sa impyerno. Biglang lumitaw si Gabriel. Bit-bit ang mga operatiba ng Interpol. Victor Valderrama, you are under international arrest for crimes against humanity, murder, and global terrorism. Habang kinakaladkad si Victor palayo, sumisigaw ito ng mga sumpa, ngunit hindi na lumingon si Natalie. Pinanood niya ang pagsunog ng mga operatiba sa lahat ng mga dokumento at ari-arian sa loob ng kuta. Ang impyernong binuo sa dugo ay naglaho sa usok. Hinarap ni Natalie si Gabriel. Inabot ni Natalie ang heirloom ring at itinapon ito sa malalim na bangin sa gilid ng kuta. Tapos na ba talaga? Tanong ni Gabriel habang pinupunasan ng sugat sa mukha ni Natalie. Tapos na ang paghihiganti, sagot ni Natalie. At sa wakas, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, oras na para mabuhay. Nilisan ni Natalie at Gabriel ang Sierra Madre habang sumisikat ang araw. Wala na ang anino ni Victor. Wala na ang puot na nakaraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Natalie ay malaya na, hindi bilang isang Valderrama, kundi bilang isang babaeng handang sumulat ng sarili niyang bukas. 5 taon ang lumipas mula nang huling sumabog ang mga anino ng Sierra Madre sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat, malayo sa ingay ng korporasyon at sa pait na nakaraan. Isang maliit na puting bahay ang nakatayo sa gitna ng mga puno ng niyog at mga bulaklak. Dito, wala nang Natalie Valderrama na uhaw sa dugo. Ang narito ay si Leah, isang babaeng ang tanging hawak ngayon ay brush sa pagpipinta at kamay ng kanyang asawa. Lumalabas ang sikat ng araw sa bintana nang maramdaman ni Leah ang mga bisig ni Gabriel, na kilala na ngayon bilang Gab, na yumayakap sa kanya mula sa likuran. Wala na ang lamig sa mga mata ni Gab. Ang tanging naroon ay ang init ng pagmamahal na matagal niyang itinago. Gising na sila. Pulong ni Gab sabay turo sa pintuan. Bumukas ang pinto at 2 maliit na bata ang mabilis na tumakbo patungo sa kanilang kama. Si Victorino na ipinangalan nila sa pag-asang
Mabibigyan ng bagong kahulugan ang pangalang iyon bilang simbolo ng tagumpay, victory, at ang bunsong si Maya na ang pangalan ay nangangahulugang kalayaan. Mama, Papa, sabi niyo pupunta tayo sa dagat. Masayang sigaw ng 5 taong gulang na si Victorino. Natawa si Lia, isang tunay na tawa na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo anak, kakain muna tayo ng almusal. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, pinapanood ni Lia ang kanyang mga anak na naglalaro sa buhanginan. Nilapitan siya ni Gab at iniabot ang isang baso ng sariwang buko juice. Salamat sa lahat, Gab. Saad ni Lia habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Noong ang tanging alam ko lang ay pumatay at magiganti. Hindi kita tinulungan para magiganti, Lia. Sagot ni Gab. Tinulungan kita dahil alam kong sa likod ng galit na iyon, may isang babaeng karapat-dapat na mahalin at magkaroon ng ganitong buhay. Isang hapon, nakatanggap sila ng balita mula sa lungsod. Ang balita ay tungkol sa pagpanaw ni Victor Valderrama sa loob ng maximum security prison dahil sa katandaan. Walang luha na pumatak sa mga mata ni Lia. Wala na ring galit. Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya ang kanyang pinakawalan. Kinuha ni Lia ang kanyang mga anak at niyakap sila ng maghigpit. Lagi ninyong tatandaan, bulong niya sa mga bata. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o kumpanya. Nasusukat ito sa payapang gabi at sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa isa't isa. Sa paglubog ng araw, ang silweta ng kanilang pamilya ay nakalarawan sa dalampasigan. Ang kwentong nagsimula sa puot, dugo at trahedya ay nagtapos sa isang matamis na himig ng pag-asa. Ang heredera ay hindi na naghahanap ng hustisya dahil nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ilang taon pa ang lumipas at ang puting bahay sa tabing dagat ay naging saksi sa mas marami pang tawanan at mga laro. Ang bakura ni Lia at Gab ay hindi na lamang puno ng mga bulaklak, kundi ng mga alaala ng isang pamilyang pinuo mula sa abo na nakaraan. Isang hapon, habang ang magkapatid na Victorino at Maya ay abalang nagtatayo ng kastilyong buhangin sa dalampasigan, naupo sina Lia at Gab sa kanilang veranda. Hawak ni Lia ang isang lumang journal, ang journal kung saan niya isinulat ang lahat ng kanyang hinanakit noon. Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Gab habang iniinom ang kanyang kape. Tapos na ang silbi nito. Nakangiting sagot ni Lia. Ayaw kong mabasa ito ng mga bata balang araw at isipin na ang kanilang ina ay nabuhay lamang para sa galit. Tumayo si Lia at naglakad patungo sa isang maliit na campfire sa gilid ng garden. Isa-isang pinunot ni Lia ang mga pahina ng journal at inihulog sa apoy. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mga salitang paghihiganti, puot at katarungan. Nang huling pahina na ang natira, tiningnan niya si Gab. Ito ang huling pahina, sabi ni Lia, at ang nakasulat dito ay, pinipili kong maging masaya. Inihulog niya ang huling pahina at kasabay ng paglipad ng abo sa hangin. Naramdaman niya ang ganap na kagaanan ng loob. Wala na ang bigat. Wala na ang anino. Lumapit ang 5 taong gulang na si Maya. May dalang isang maliit na shell na hugis puso. Mama, look! It's a gift for you. Kinuha ni Lia ang shell at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Napakaganda, Maya. Gaya mo. Tumingin si Lia sa malayo, sa asul na dagat na tila walang hanggan. Napagtanto niya na ang pinakamatamis na paghihiganti sa kanyang malupit na tadhana ay hindi ang pagpuksa sa kanyang mga kaaway, kundi ang mamuhay ng masayang payapa at puno ng pag-ibig. Hawak ang kamay ni Gab at ang kamay yakap ng mga anak. Tuluyan ang isinara ni Lia ang aklat ng kanyang nakaraan. Ang kwento ng heredera ay tapos na. Ang simula ng bagong, naging payapa ang lahat. May isang gabi na hindi kailanman na ikwento ni Gabriel kay Lia. Ito, ang gabing muntik nang magbago ang lahat, bago pa man sila tuluyang nanirahan sa tabing dagat. Isang gabi, bago ang kanilang paglipat,
Nakatanggap si Gabriel ng isang tawag mula sa isang high security na pasilidad. Ito ay bago pa man mamatay si Victor Valderrama. Palihim na nagtungo si Gabriel sa kulungan nang hindi nalalaman ni Leah. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo ang matanda. Wala na ang kapangyarihan nito. Ngunit ang talas ng kanyang tingin ay nandoon pa rin. Bakit ka narito, Agent 102? Pangungutya ni Victor. Nandito ka ba para humingi ng basbas para sa anak ko? Nandito ako para tapusin ang usapan. Malamig na sagot ni Gabriel. Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. Lahat ng sekretong bank accounts mo sa Switzerland at Cayman Islands, na-freeze na namin. Wala ka ng kahit isang sentimo na may iwan pa. Para sa kung sino man o para sa anumang legacy na pinaplano mo. Tumawa si Victor. Isang tawang tuyo at nakakangilabot. Akala mo ba pera ang mahalaga sa akin? Ang mahalaga ay ang dugo. Si Natalie. Siya ang pinaka-perpektong sandata sa ginawa ko. At ikaw, Gabriel, ikaw ang magbabantay sa sandatang iyon. Sa bawat gabi na katabi mo siya, hihintayin mo kung kailan mo rin gigising ang galit sa kanyang mga mata. Tumayo si Gabriel at lumapit sa salamin. Ang kanyang boses ay naging bulong na punong-puno ng determinasyon. Mali ka, Victor. Ang akala mong sandata ay isang babaeng may puso. At kung sakaling magising muli ang dilim sa kanya, ako magsisilbing liwanag niya. Hindi mo na siya muli mahahawakan kahit sa pamamagitan ng iyong mga alaala. Bago lumabas si Gabriel, may huling sinabi si Victor. May isang huling regalo ako sa inyo. Isang account na hindi nyo nahanap. Nakapangalan iyon sa magiging panganay ninyo. Gamitin nyo iyon o sunugin nyo. Choice nyo. Balik sa kasalukuyan. Sa kanilang puting bahay sa tabing dagat, habang natutulog na sina Leah at mga bata, binuksan ni Gabriel ang isang maliit na vault sa kanyang opisina. Doon ay nakalagay ang isang bank card, ang tinutukoy ni Victor. Milyon-milyong dolyar ang laman nito, sapat para bumili ng isang buong bansa. Tumingin si Gabriel sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang dagat. Narinig niya ang mahimbing na paghinga ni Leah sa kabila ng silid. Hindi na nag-isip pa si Gabriel. Kinuha niya ang isang gunting at pinutol ang card sa maraming piraso. Pagkatapos, isa-isa niyang itinapon ang mga ito sa dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi namin kailangan ang dugong pera mo, Victor. Bulong ni Gabriel sa hangin. Bumalik si Gabriel sa kanilang silid at dahan-dahang humiga sa tabi ni Leah. Nagising ng bahagya si Leah at ngumiti kahit pikit pa ang mga mata. Saan ka galing? Antok na tanong ni Leah. Tinignan ko lang ang mga bata. Pagsisinungaling ni Gabriel. Isang puting kasinungalingan para protektahan ang kapayapaan ng asawa. Tulog na, mahal ko. Safe tayo. Sa gabing iyon, napatunayan ni Gabriel na ang tunay na pamana ay hindi ang yaman o ang pangalan, kundi ang katahimikan ng budhi at ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Ang sekretong iyon ay ibabaon ni Gabriel sa limot. Sapagkat para sa kanila, ang pinakamahalagang special chapter ay ang bawat bagong umaga na magkasama silang gumigising, malayo sa anumang laso ng nakaraan. Ang kwento ni Natalie at Gabriel ay hindi lamang isang tipikal na kwento ng paghihiganti. Ito ay isang salamin ng realidad ng sakit, pagpili at pagbabagong loob. Ang paghiganti ay isang walang katapusang siklo. Ipinakita sa kwento na ang puot ay parang apoy. Habang dinadagdagan mo ang paggatong, lalo itong lumiliyab. Kung tinapos ni Natalie ang buhay ni Victor sa pamamagitan ng pagpatay, naging katulad lang din siya ng kanyang ama. Ang tunay na panalo ay ang pagputol sa siklo ng karahasan at pagpili na maging mas mabuting tao. Hindi lahat ng sugat ay nagagamot ng hustisya. Nakuha ni Natalie ang hustisya, nakulong ang kanyang tito at tita at bumagsak ang kanyang ama. Ngunit sa kabila nito, naramdaman pa rin niya ang guwang o lungkot. Itinuturo nito ang hustisya ay nagbibigay ng kaayusan, ngunit ang pagpapatawad at pagtanggap lamang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso. Ang tunay na lakas ay ang pagpili sa kabutihan, sa kabila ng madilim na nakaraan at ang training
sa kanya para maging isang sandata. Pinili ni Natalie na bumuo ng pamilya at mamuhay ng payapa. Ang tunay na katapangan ay hindi ang kakayahang manakit ng kapwa, kundi ang kakayahang talikuran ang kadiliman upang yakapin ang liwanag. Ang tiwala ay higit pa sa katotohanan. Ang relasyon ni Natalie at Gabriel ay dumaan sa maraming kasinungalingan at sekreto. Ngunit ang aral dito ay ang pagpili na magtiwalang muli. Ipinakita ni Gabriel na ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi isang desisyon na protektahan at manatili sa tabi ng mahal mo, anuman ang kanilang nakaraan. Ang pamana ay hindi nasusukat sa material na bagay. Tinanggihan ni Natalie at Gabriel ang yaman ng mga Valderrama, ang dugong pera. Ang aral dito ay ang pinakamahalagang pamanang maiiwan natin sa susunod na salinlahi ay ang ating integridad, malinis na pangalan at ang kakayahang magmahal ng tapat. Ang pinakamatamis na paghiganti ng isang malupit na tadhana ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.